Madalas pagkatapos ng kanilang beauty pageant journey ay sumasabak ang mga beauty queens sa showbiz. Pero may iilan naman na may karera na sila sa showbiz bago pa sila sumali sa mga national beauty pageant, gaya ng Binibining Pilipinas. Kilalanin natin ang ilan sa mga beauty queens na sa showbiz na bago sila naging kandidata ng Binibining Pilipinas. The Philippine Showbiz List presents mga artista na sumali sa Binibining Pilipinas through the years. Joanne Quintas. Sa edad na 12 years old ay pinasok na ni Joanne Quintas ang pagmomodelo at nasundan pa ito ng pagsabak niya sa pag-arte noong 1994. Sa sumunod na taon ay sinubukan niyang pasukin ang mundo ng beauty pageant kung saan siya ang nanalong Binibining Pilipinas Universe at nauwi niya ang ika-16 na pwesto sa ginanap na 1995 Miss Universe pageant. Ayon kay Joanne, ang biglaang pagpanaw ng kanyang lolo ang nagbigay sa kanya ng determinasyon upang ipagpatuloy ang pangarap nito para sa kanya, ang maging isang beauty queen. Hindi naman nabigo ni Joanne ang kanyang lolo dahil naging matagumpay siya sa larangang ito. Katunayan siya naging pambato ng bansa sa Miss Tourism International Pageant noong 1997 kung saan naiuwi niya ang corona. Bukod dito ay napagpatuloy ni Joanne ang nasimulang karera sa showbiz. Lalaine Edson. Sandali naman naging aktibo ang karera ni Lalaine sa showbiz. Siya naging talent ng GMA7 kung saan una siya nakilala nang mapanood siya bilang isa sa mga host ng Eat Bulaga. At noong 1999, sumali siya sa Binibining Pilipinas at kinoronahang Binibining Pilipinas International. Ngunit dahil sa dethroning at reshuffling issues na nangyari ng taong yon, si Lalaine ay pinadala upang makipaglaban sa Miss World Pageant. Kaugnay nito ay lumabas naman ang mga balibalitang nakidnap umano siya ng kanyang foreigner boyfriend at wala nang narinig na anuman tungkol sa kanya. Lalong umugong ang usapan nang hindi siya umuwi ng bansa matapos ang kompetisyon at nabigo siyang ipasa ang kanyang corona. Sa isang panayam, pinabulaanan ni Lalaine ang isyu na kidnap siya at ibinunyag niya na siya ay kasal na sa nagangalang Mr. Forgam na nakilala niya sa kanyang pagsalang sa Miss World 1999. Inamin ni Lalaine na noong mga panahong yon ay marami pa siyang iniisip at naramdaman niya na masyadong istrikto ang mundong kanyang ginagalawan at kinailangan niyang makahinga. Hindi rin niya ikinaila na magmula na mangyari ang naturang kontrobersya ay itinigil na rin niya ang komunikasyon sa BPCI at tuluyang nilisan ang showbiz. Krista Kleiner. Unang nakilala ang Filipina-American beauty queen singer-actress si Krista Kleiner bilang Krista May Arrieta sa GMA game show na Go Bingo. Hanggang sa pinasok niya ang pag-arte at lumabas siya sa fantaserye ng GMA na Darna at isang episode ng dating drama anthology na Obra. Naputol ang acting at singing career ni Krista nang sumali siya sa Binibining Pilipinas noong 2010 kung saan nakuha niya ang titulo na Binibining Pilipinas International. Dito niya pinalitan ang kanyang pangalan bilang si Krista Kleiner. Napasama siya sa top 15 ng Miss International at nakuha ang special awards na Best in Swimsuit at Best in Talent. Noon pa man ay pinangarap na ni Krista na magkaroon ng international singing career. At sa kasagsagan ng kanyang beauty queen journey ay maswerte siyang nakasama sa tour ng sikat na Spanish singer na si Julio Iglesias noong 2010. Nakapagtanghal siya sa iba't ibang bansa. Matapos ang karera sa Binibining Pilipinas ay pinagpatuloy ni Krista ang kanyang pangarap bilang isang singer. Pinalitan niya ulit ang kanyang screen name at ginawang Krista K. Noong November 2013, ikinasal si Krista sa Australian, Singaporean Chinese na si Patrick Grove at pinagpalit ang kanyang karera sa kanyang pag-aasawa. Ngunit sa isang panayam noong 2015 ay inamin ni Krista na hiwalay na sila ng kanyang mister at annulled na ang kanilang kasal. Dahil dito sinabi niyang sisimulan niyang balikan ang kanyang first love, ang pag-awit at pagtatanghal. Pia Wurtzbach. Bago pa man makoronahan bilang Miss Universe 2015 ay nakilala na si Pia bilang talent ng ABS-CBN. Bata pa lang siya nang pasukin niya ang mundo ng showbiz gamit ang kanyang stage name na si Pia Romero. Lumabas siya sa ilang teleserye ng ABS-CBN. Napasama rin siya sa mga pelikulang All My Life at All About Love. Sandaling na mahinga sa showbiz si Pia at noong 2011, nagbalik siya sa pag-arte. Nagkaroon siya ng special appearance sa fantaseryeng Ariana kung saan gumanap siya bilang jellyfish. Ayon kay Pia, dati pa raw ay marami na nag-udyok sa kanya na sumali sa beauty pageant. At ang desisyong ito ay naging mahirap para sa kanya, lalo na sa tuwing naiisip niya ang mga bayarin at gastos, sapagkat siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Ngunit hindi niya itinanggi na isa sa sekretong pangarap niya ay ang maging beauty queen. Kaya nung naramdaman niyang wala masyadong nangyayari sa karera niya sa showbiz, ay binigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sarili na sumali sa Binibining Pilipinas. Sa kanyang unang taong pagsali noong 2013 ay naging first runner-up si Pia. Sa sumunod na taon ay muli siyang sumali at nakapasok sa top 15.
Bagamat 2 beses nang hindi pinalad na manalo ay hindi pinanghinaan ng loob si Pia. At sa pangatlong pagkakataon noong 2015, itinanghal siyang Binibining Pilipinas Universe kung saan siya din ang hinirang na Miss Universe 2015. Matapos ang 2 taon na kanyang panunungkulan bilang beauty queen, noong 2017 ay pumirma ng kontrata si Pia sa ABS-CBN. Tumanggap siya ng mga proyekto at nagbida sa ilang mga pelikula at naging host rin siya ng isang reality show. Cindy Miranda. Unang napanood sa telebisyon si Cindy nang sumali siya sa Pinoy Big Brother Unlimited noong 2011. Kasunod nito ay lumabas siya bilang co-host ng Wheel Time Big Time. Mula sa pagiging host ay sinubukan ni Cindy ang kanyang kapalaran sa beauty pageant. Noong 2013, sumali siya sa Binibining Pilipinas kung saan nauwi niya ang corona bilang Binibining Pilipinas Tourism at nakuha ang mga parangal para sa Binibining Petron at Cream Silk Beyond Beautiful Woman Award. Siya naging pambato ng bansa para sa Miss Tourism Queen International at nakuha niya ang ika-10 pwesto. Ayon kay Cindy, naging inspirasyon niya sa pagsali sa naturang kompetisyon ay ang pag-asa makatulong sa ibang tao tulad ng ginagawa niyang pagtulong noong panahong nasa game show pa siya. Kasunod nito ay muling ipinagpatuloy ni Cindy ang kanyang sinimulang karera sa showbiz. Aminado si Cindy na naging matumal ang karera niya sa showbiz ngunit hindi niya ito sinukuan. At noong 2019, ginulat ni Cindy ang kanyang mga taga-subaybay na magbida siya sa lesbian theme movie na Adan. Sa tagumpay na naturang pelikula ay tumanggap siya ng magkasunod-sunod na proyekto at nakilala bilang isang sexy actress ng kanyang henerasyon. Hindi lang ang pagpapasexy ang pinamalas ng dating beauty queen, kundi ang hindi maitatanggi na husay nito sa pag-arte. Katunayan, isa si Cindy ngayon sa mga binansagang Viva Max Goddesses. Rich Asuncion. Unang nakilala noong 2007 bilang starstruck Next Level First Princess si Rich Asuncion. Matapos nito, lumabas siya sa ilang programa ng GMA7. Kasunod ng pagpasok niya sa showbiz ay ang pagpapatuloy naman ng karerang nasimulan nito sa beauty pageant. Veterana na si Rich sa ganitong klaseng kompetisyon kung kaya hindi nakakagulat ang pagsali niya sa Binibining Pilipinas noong 2009 at nakuha niya ang first runner-up. Mula noon naging bahagi na napakaraming programa sa GMA si Rich at isa sa nagmarka niyang papel sa telebisyon ay nang gumanap siyang bilang si Flor sa teleseryeng Ika-6 na Utos. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan sa Australia si Rich kasama kanyang asawang si Benjamin Muddy at ang kanilang 2 anak. Maggie Wilson. Noong 2004 nang unang lumabas sa telebisyon si Maggie sa programa ng GMA, Nakakaba-Kaba Adventure. Kasunod nito ay nagkaroon siya ng ilang supporting roles sa ilang mga palabas. Noong 2005, naging bahagi rin siya ng main cast ng seryeng Sa Ang Sulok ng Langit, kung saan nakakuha siya ng nominasyon bilang Best TV Villain. Ilang TV commercials at product endorsements rin ang kanyang natanggap. Sa taong ding yun, napasama siya sa pelikulang Let the Love Begin. At noong 2006, inilunsad siya bilang VJ sa MTV Philippines at nangmarka naman sa mga manonood kanyang galing sa larangang ito kung saan nakapanayam din niya ang ilan sa mga sikat na personalities sa musika tulad ng Incubus, Fall Out Boy at marami pang iba. Dahil sa taglay na ganda at tangkad, ilang beses na nasabihan noon ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak si Maggie na sumali sa beauty pageant. At pinaunlakan naman niya ito. Ayon kay Maggie, ang makuha ang titulong Binibining Pilipinas Universe ang nais niya dahil lahat naman daw ng sumasali sa naturang pageant ay yun ang gustong makuha. Hindi niya man nasungkit ang pangarap na titulo. Siya naman ang itinanghal na Binibining Pilipinas World 2007 sa edad na 17 years old. Matapos ang kanyang panalo, ay pinagpatuloy ni Maggie ang kanyang karera sa showbiz. Ilang mga proyekto sa telebisyon ang kanyang tinampukan hanggang sa mag-asawa si Maggie noong 2010 at iniwan ang showbiz dahil sa naging prioridad niya ang kanyang pamilya. Noong 2016, nanalo siya sa 5th season ng The Amazing Race Asia kasama ang beauty queen na si Parul Shah. Muli siya napanood sa telebisyon noong March 2017 nang siya ang naging main host ng Philippines Next Top Model Cycle 3 sa TV5. At matapos nito, ilang hosting jobs rin na kanyang ginawa. Gumawa rin ng kasaysayan si Maggie noong November 2017 nang siya ang kauna-unahang Pinay na nakakompleto ng marathon sa Antarctica. Maxine Medina. Bago pa man mauwi ni Maxine ang corona sa Binibining Pilipinas 2016, ay nauna na siyang sumabak sa pag-arte nang magkaroon siya ng special participation sa satirical comedy drama film noong 2014 na Beauty and a Bottle, kung saan gumanap siya bilang si Attorney Peaches. Kaugnay na kanyang beauty pageant journey noong 2012, dapat ang unang sabak ni Maxine sa Binibining Pilipinas, ngunit hindi natuloy dahil sa contractual obligations nito. Noon pa man ay pangarap na ni Maxine ang maging beauty queen na hindi na nakapagtataka dahil kanyang tita na si Jermelina Padilla ang itinanghal na Binibining Pilipinas Universe 1990. Ngunit bago matupad ang pangarap na maging beauty queen, isa sa naging kondisyon ng ina ni Maxine ang tapusin muna niya ang kanyang pag-aaral.
At sa kanyang pagtatapos ay tuluyan na niyang tinupad ang maging beauty queen at naging pambato siya ng bansa kung saan siya ay nagtapos ng top 6 sa 2016 Miss Universe pageant na ginanap dito sa Pilipinas. Isang taon matapos ang kanyang Miss Universe stint, napasama si Maxine sa kanyang unang teleserye sa afternoon series na Hanggang Saan. Tuluyang napansin ang galing ni Maxine sa pag-arte bilang si Isay nang isa siya sa magbida sa pinag-uusapang serye na Los Bastardos noong 2018. Nasundan pa ito ng mga pagsabak niya sa mga pelikula. Naging bahagi rin siya ng sketch comedy variety show na Sunday Kada noong 2020 at noong 2021 muling nag-ingay ang pangalan ni Maxine sa pag-arte nang mapasama siya sa romance comedy series na First Yaya at sa pagpapatuloy ng kwento ng naturang serye, kasulukuyang napapanood si Maxine sa First Lady. Rufa Gutierrez. Dahil na rin sa kanyang mga magulang na sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez na parehong nasa showbiz, ay bata pa lang nang sumabak si Rufa sa larangang ito. Nagsimula siya sa modeling at kalaunan ay sinimulan ang kanyang karera sa pag-arte noong 1980s at tuluyang nakilala na maging bahagi siya ng That's Entertainment. Ilang mga pelikula na rin ang nilabasan ni Rufa bago niya sinubukan ang pagsali sa beauty pageant. Noong 1993 sa edad na 18 years old, ay kinoronahan siyang Binibining Pilipinas World at naging second runner-up sa ginanap na 1993 Miss World. Bagamat sikat na sa showbiz, aminado si Rufa na ang pagkapanalo niya sa naturang pageant ay nagbukas sa kanya ng maraming oportunidad. Nakapagbiyahe siya at nakasalamuha ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipagpatuloy rin niya ang kanyang karera sa showbiz na hindi may pagkakailang naging matagumpay at hanggang ngayon ay aktibo pa rin. Herlyn Budol. Nakuha ni Herlyn ang atensyon ng publiko nang sumali siya noong May 2019 sa Wheel of Fortune, isa sa mga sikat na game segment ng Wawawin. Ikinuwento niya sa show na hipon ang tawag ng mga nambubuli sa kanya noon dahil maganda raw ang katawan niya, pero pagdating sa mukha ay inaalipusta siya. Ito ang dahilan kung bakit nabansagan siyang hipon girl na naging daan din para makilala siya sa showbiz. Sa pag-angat ng karera sa showbiz ay pinatunayan ni Herlyn na kaya niya makipagsabayan sa beauty pageant. Katunayan naging binibining ang ngono ng sining siya noong 2017 at ang pagsali niya sa Binibining Pilipinas 2022 ang pagkakataon niyang maiangat ang sarili matapos ang hindi magandang karanasan niya noon sa naturang beauty pageant. Umaasa din si Herlyn na marami siyang mai-inspire sa kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas. At isa sa nais niyang mapanalo ng corona ay ang Miss Grand International, lalo na at wala pang nakukuhang corona ang Pilipinas sa naturang beauty pageant. Ipinangako naman ni Herlyn na hindi siya magbabago kahit isa na siyang ganap na Binibining Pilipinas candidate. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!